Magandang umaga, good morning, good afternoon, good evening po sa ating lahat. Nako, talaga naman. Kakaiba talaga itong Vice President ng ating bansa. Sa ayaw at sa gusto natin, yan ang pangalawang pangulo Sara Duterte. Talagang di ko talaga maintindihan, pasintabi na po kung saan nanggagaling ang mga hugot niya. Wala siyang tiwala sa gobyerno pero para naman gusto siyang pagtiwalaan at siya ay irespeto, siya yung nag-umpisa ng mga kung ano-anong sinabi laban sa ating Pangulo. Kasi ang sinasabi po dito ni Sara Duterte, wala daw siyang tiwala sa NBI at sa mga nasa gobyerno para maging parehas ang investigasyon sa kanya. Kita mo, gagawa-gawa ng kung ano-ano tapos yung pala'y parang ayaw magpa-imbestiga. Pakinggan po niyo ito. Sinabi na niya kung ano yung position niya at as a USEC of DOJ, we expect that that is the position of the Department of Justice. So kahit pa man pumunta ako doon, hindi ako pumunta doon, we believe and I believe that we, meaning the lawyers and I, believe that cases will be filed. So kahit pang sabihin nila na merong investigasyon, sa simula pa lang, nagdesisyon na sila na mag-file sila ng cases. Clarification lang, nabanggit niyo po, nagpadala kayo ng letter. Aside from that, Ipadala na sulat. magbibigay po ba tayo ng affidavit or statement po? Hindi na. Tinanong ko sa lawyer kung idadagdag ko pa ba yung affidavit ko. Sabi niya hindi na daw kasi nilagay ko naman na doon sa letter, nilagay ko na doon sa letter kung ano yung sasabihin ko sa affidavit. So, ayan ilan lamang po yan sa press conference ni Sara Duterte, ang Vice President nga po. So, malinaw, actually mahaba yung press conference na yan. Ang akin pong opinion, analysis sa nangyayaring ito, talagang hindi siya makikipag-ugnayan ng face-to-face or eye-to-eye sa mga investigador. Kasi, ang feeling niya at pakaramdam daw ng kanya mga abogado, hindi na magiging parehas itong gobyerno sa pag-iimbestiga. So, yan po ay kanyang interpretation at opinion. Pero kung ganyan ang sinasabi ng isang under investigation, parang napakasamang president bilang pangalawang pangulo ng bansa, dapat siya yung magpapakita sa mamamayang Pilipino na may respeto sa mga otoridad, may respeto sa rule of law o sumunod sa rule of law. Okay? Kasi pag pangalawang pangulo ka, di ba? Napakalaki po ng obligasyon sa taong bayan sa maraming aspeto, mga kaibigan. Hindi lang po dito sa rule of law, kung hindi yung kabutihang asal, pagrespeto sa kapwa, pagrespeto sa nakakababa sa iyo, pagrespeto lalo tigit sa law enforcement agency. Kasi ang NBI, mga kaibigan, ay nag-iimbestiga dun sa kanyang mga banta at pag-uutos dun sa kung sino kanyang inutusan para po sa buhay ng ating Pangulong Marcos, First Lady Araneta Marcos at Speaker of the House Martin Romualdez. Pero ang lumalabas, 2 beses na siyang inimbitahan ng NBI, hindi po nagpapakita talaga. Iyon naman pala, wala naman talagang aasahan ng NBI at DOJ. Kasi ang sinasabi ni Sara Duterte, hindi daw magiging parehas. So ayaw niya makipag-ugnayan ng face-to-face investigation. Lagi na lang siya magpapadala ng sulat at abogado. So ang pinakamaganda rito, mga kaibigan, dati ko nang sinabi ito, at kayo naman kasi mga taga-NBI, huwag ninyong gawin BIP itong ating pangalawang pangulo. Hindi nga kayo nire-respeto Ipahil na ninyo ang kaso. Dahil mukhang willing naman siyang harapin at wala naman silang magagawa dyan. Wala siyang magagawa dyan kung hindi harapin yung kaso kapag ka po na-file na. Ito kasing summon, investigation, yan ay parte lang ng proseso. Pero ayaw sumailalim ni Sara Duterte face-to-face sa proseso at investigasyon. So malinaw na ito na kina-challenge ng Office of the Vice President ang NBI na mag-file kayo ng kaso. So, kailangan mag-file. Ang nakapagtataka,
Sinasabi ng NBI, binibigyan pala ng pagkakataon hanggang 30, katapusan ng buwang ito. Si Sara Duterte. E di ang haba na yan. At saka ang tagal-tagal niyan. Hindi pa ba sapat, NBI, pambira naman kayo. Hindi na kayo nakakatuwa sa totoo lang. Nakakahiya na tayo sa international community. Ang tindi po ng pagbabanta, sabi nyo, active threat. Mapanganib sa national security ng ating bansa dahil Pangulo ang pinagbantaan. Pagkatapos, puro kayo pagbibigay sa nagbanta sa ating Pangulo ng pagkakataon. Bakit hindi naman nyo ipakita, NBI, na yung inyong authority gawin na? Kung may ebidensya kayo at matibay ang ebidensya, dalhin nyo na sa korte. Para ang korte na ang magpatawag dyan kung kinakailangan. Hindi yan makakatanggi sa korte kapag kaya inisuhan ng warrant of arrest. O kaya dalhin muna nyo at ang proseso, NBI, tapos dalhin sa DOJ, Prosecutor's Office. Diba? Plenary investigation. Nasa kanya yon. Wala, hindi po. Nagsalita na yun. Hindi niya napapansin, NBI, yung sabi ng Vice President. Hindi daw niya nararamdaman na paparehas ang gobyerno at ang mga nag-iimbestiga sa kanya. Anong ibig sabihin nun? Hindi na makikipag-ugnayan yan. Kung sabi nga niya, kung may ebidensya, i-file nyo. So, ibig sabihin, sa korte, haharap yan. O di gawin na ninyo. Bakit nyo binigyan pa ng another 15 days ba? Kung ilang araw yan hanggang katapusan ng December? Ano ba ito? Ganyan ba talagang kahina at patuloy niyong ipinapakita sa taong bayan ang kabagalan, kahinaan ng ating mga otoridad? Kaya po yung laging katarungan ay nasasakripisyo dahil ganito. Sobra-sobra yung proseso. Sa unang araw pa lang, nagpahiwatig na ang Office of the Vice President na hindi sila nakipag-ugnayan. Hindi makikipagkita sa inyo. Pangalawa, pinagbigyan nyo, wala pa rin. O ano pang aasahan nyo? Bakit meron pa kayong deadline na sinasabi? Kung meron kayong sapat na ebidensya, NBI, DOJ, gawin na nyo yung trabaho nyo. Binabastos na kayo ng Vice President, ganyan pa rin kayo. Aba, taong bayan po ang nag-aabang dito, huwag naman pong ganon. Sa ibang bansa, hindi pwede ang ganyan. Kung ano man ang maaaring violation, pagkakasala, abay pinapanagot kahit Vice President pa o kahit sino pa. Dito sa atin, bakit naman ganon? Apakin na lang po. Sa akin pong opinyon, malinaw na hindi haharap sa inyo si Sara Duterte. Malinaw din na sinusubukan ng inyong authority kakayanan. Eh bakit hindi nyo gawin? Bakit hindi nyo pakita? Please lang, mga abogado kayo sa NBI at DOJ. No one is above the law. Yun ang kailangan nating ipakita sa taong bayan. Pakilang po, hindi naman nagmamarunong, pero wala eh. Ito hong style, parang ang ingay-ingay, every time na lang, every other day, may press conference ang pangalawang Pangulo, puro batikos ang ginagawa. Walang respeto sa mga otoridad. Lagi nga sinasabi niya, bias na itong mga ito. So wala na yan. Didalhin sa korte ang kaso. Then iba na, pag-korte na. Pag-korte na, tingnan natin kung ganyan pa rin ang pananalita ng pangalawang Pangulo pag nasa korte na ang kaso. Sigurado mag-iiba yan. Pero sa ngayon, wala kayong aasahan dyan. Any comment, reaction, sige lang po. Malaya po kayo. At pakilike, share ng ating mga pinag-uusapan dito.